umaga mula sa Dol Balita, ipinatawag ngayon ng Department of Foreign Affairs ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy sa Manila na si Xiao Xingyong. Matapos umano ang panibagong panunukso ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Military sa dalawang barko ng Pilipinas sa Maibaw de Masinloc noong ika-30 ng Abril. Asahan pa ang iba pang mga detalye sa balita ni Gaviola. Nilabas ng DFA, sinabi nito na muling ito na-requesta ng Pilipinas ang mga Chinese Coast Guard at Chinese Maritime kung saan pinagtulungan umano ito bombahin ng water cannon ang mga Philippine Coast Guard. At bago na nagsagawa ng supply mission, muling iginiit ng DFA na dapat nang lisanin ng mga barko ng China ang Bao de Masinloc ang West Philippines. Yan nakatid kong balita mula ngayong umaga. Muli ako si Gaviola para sa Dol Balita. Kakatapos pa lamang ng Labor Day noong unang araw ng Mayo, protesta ng manggagawang Pilipino dinumog ang Manila sa panawagang dagdag sahod. Para sa iba pang detalye sa report ni Elia Mil. Dagsa ng empleyado ng gobyerno ang nakiisa sa protesta dito sa Metro Manila sa panawagang taas pa sahod ng 13K na natatanggap at itaas ito sa 33K. Sa kadahilanang, hindi sapat na buwan ng sahod 13,000 sa isang buwan ng mga Pilipino. Ang sahod kasi sa isang araw ay umaabot lamang sa 650 kung saan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado ay kulang sa isang pamilya. Ayon sa isang ekonomista, kung kakayanin ba ng gobyerno itaas ng sweldo dahil sa kung may pondo ba raw rito. Agad naman na nagbigay ng panayam ang president ng grupo ng Confederation of Unity Recognition and Advance of Government Employees o ang COURAGE. Sa ganitong problema, dapat pantay-pantay ang sahod ng mga tao mula Batanes to Tawi-Tawi. The national government agencies to local agencies, private or public. Mula naman kay President Bongbong Marcos noong May 1, nagbaba siya na dapat pag-aralan ang datos ng sweldo sa kanilang rehiyon. Dapat daw nasang-ayon ng sweldo sa pagtaas ng inflation o pagtaas ng bilihin. Wala pang binibigay na panayam ang Department of Budget and Management patungkol dito. Ayun lamang ang mainit na balita. Elia Mil para sa Dol Balita. May bagong batas na naman ibinaba si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga estudyante na walang kakayahang magbayad ng tuition on time. Ngunit kinakailangan kumuha ng exam. Ayan ang tutukan kay Palma at Fins. Ang bagong batas na nilagdaan si Pangulong Bongbong Marcos, isa na rito ang Republic Act No. 1198-41 na nagsasaad na No Permit No Exam Prohibition Act na nagsasabing may kakayahang kumuha ng pagsusulit ang mga estudyante kahit ito ay hindi pabayad sa kanilang tuition o di kaya kapos ang kanilang pangbayad. Ang batas ay nalalaman na ang kakayahan lamang na kumuha ay may 1 taon. Ito ay ang mga preschool to grade 12 student. Kapalit nito ay pwedeng ma-hold ang kanilang mga dokumento pagkatapos nilang kumuha ng pagsusulit. At ayun lamang ang aking balita. Back to you, Marlon. Para naman sa weather updates, nakaantabay si Riora para sa weather updates. Magandang umaga, Dol Balita. Itong May 9, may namataan tayong cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may posibilidad na pwedeng maging low pressure area sa susunod na araw at ito ay may posibilidad na pwedeng tumama sa babang bahagi ng Mindanao. Ngunit, sa ngayon wala pa rin naman itong epekto sa iba't bahagi ng bansa. At papaalalahanan po ulit natin na nalahing protektahan natin ang mga sariling atin sa patinding init na ating nararanasan. Mag-antay lamang po tayo sa update ng Pag-asa, Riora, weather update para sa Dol Balita.
Nabigyan ng pag-asa na hawakan ng Premier Volleyball League ang ating Women Philippine National Team. Ito ang volleyball update. Vicedo. Pinagdesisyonan ng PNBF o Philippine National Volleyball Federation na ipahawak sa PBL ang ating Women's Volleyball National Team. Kasama sa kanila ang kasunduan na sila ang responsable sa training at magmamanage na team para sa parating na Asian Volleyball Confederation Challenge Cup for Women gaganapin dito sa bansa ng May 24 to 20. Ayan lamang ang balita sa sports ng Dol Balita. Viral ang post ng isang estudyante matapos tanggihan umano ng tsuper ang kanyang karapatan para sa student discount bilang isang pasahero. Narito ang mainit na balita para sa viral ngayon. Nag-uulat si Vince. Isang babaeng estudyante ang nag-viral sa Facebook na nagngangalang Lia. Siya daw ay pinagbayad ng tsuper ng regular payment dahil ang araw na yun ay linggo. Bukod pa rito, siya daw ay pinagalitan ng tsuper dahil bawal daw gumamit ng student discount tuwing linggo. Matapos ang nangyari, agad itong umani ng samot-saring reaksyon sa publiko. Matatandaan sa ibinabang datos ng Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LFT-FRB na gagamitin ang discount para sa mga estudyante ay maaaring gamitin mula Lunes hanggang Linggo kahit man sa araw ng holiday. Yan lamang ang mga viral na balita sa Dol Balita. Vince, back to you, Marian. Narito naman ang viral sa ating showbiz na ihahatid sa ating ni Jasmine Berncano. At heto na nga, lahat ba kayo ay may entry na sa Asoka Challenge? Hindi nagpapauli dyan ang Superintendent Queen Marian Rivera. Ang plot twist ay ang team niyang Marimat. Umabot naman ito ng mahigit 37 million views sa Facebook at Instagram. At heto pa, Dongyan, Marian Rivera at Dingdong Dantes pinangalanan bilang box office phenomenal stars of the Philippine cinema, habang ang kasta naman Catherine Bernardo at Alden Richards ang box office king and queen of the year sa Box Office Entertainment Awards 2024 by the GMMSF. Ito ang mainit-init pang viral sa showbiz. Nag-uulat Justin Roncano. Back to you, Marian. Maraming salamat, Vince, at iyan ang mainit na balita ang hatid namin sa iyo. Muli, ako si Marian Quijano, Boses para sa Bayan. Ito ang viral ngayon.